Magandang araw po muli, mga minamahal po nating mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers, viewers, followers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Tayo po ngayon ay nasa ikasampung topic na ng quarter na ito. May pamagat po tayong pagsisisi at kapatawaran. At kagaya po ng ating palagiang ginagawa, atin po munang babanggitin ang mga pangalang ito na patuloy po nating nakakasama sa ating mga tatalakay ng ating mga lessons kada linggo. Mary Jane Tornilla, Camano Monina, Jeremias Corpus, Ciel Tim, Venus Panaglima, Yodi Abinido Sr., Maria Abacan, Mirna Medina, Margie Bandol, Lea Santos, Ezequias Bobiles, Marlon Magsayo, Eden Abacan, Emilio de la Cruz Jr., Lucia Ocampo, Lolito Peñaranda, Helen Sanchez, Orlan de la Roca, Moises Albuera, Marilu Soco, Aida Almasco, Precious Alvarez, Lily Sosa, Eden Ditoito, Lulu Alatiit, Nias Agapay, Glo, Christian Marte, Roselyn Alba, Marisol Mangaring, Leonardo Padriquela, Dorcas Esther Rosano Elcano, Rowena Cahigos, Aris Pap, Edsel Pilayo, Melvin Lastima, Hanilet Mercado, Eden Abacan, Dors Dawi Gato, Miles Orpia, Romeo Tejada, Monina Camano, Francisca Sosa, Mercy Canlas. At atin pong babanggitin ang ilan sa mga churches na sila po ay gumagamit ng ating program na ito na source ng kanilang lesson review kada Sabado. Ito po ay ilan lang sa mga churches na alam namin. Kung ito po ay meron pang iba na gumagamit na hindi po natin alam, binabati rin po namin kayo. At mangyari pong ipaalam sa amin kung kayo po ay nabibiyayaan ng programang ito tuwing Sabado. Sa Camarines Norte po ay meron kaming alam na 4 na churches na kada Sabado po ay ginagamit nila ito. Bagasbas Seventh-day Adventist Church, Vinsons Seventh-day Adventist Church, Paracale Seventh-day Adventist Church at Basod Seventh-day Adventist Church. Sa Camarines Sur po ay Lubigan SDA Church po ang alam namin. Hindi po namin alam ang ibang churches na gumagamit. Kung gusto po ninyong mabanggit ang inyong mga churches, mangyari lamang pong ipaalam sa amin. Dito naman po sa Metro Manila, meron din po kaming alam na ilan. Kagaya po ng Sampaloc Seventh-day Adventist Church, ang Pasig Central Church, ginagamit din po nila ito. Ang Paranaque, kung hindi po ako nagkakamali kasi ito po yung mga ilang panahon na ipinaalam sa amin, hindi po namin alam kung hanggang ngayon ginagamit pa rin nila. Paranaque Seventh-day Adventist Church at ang dito naman po sa ibang bansa, kakarating lang po sa amin ng impormasyon at ito po ay doon sa Tama, Nagayama, Japan. Sila po ay komposisyon o binubuo po sila ng mga Japanese at Pilipino na nag-aaral ng ating salita ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating Solid Rock. Ipinaalam po nila sa amin sa Tama, Nagayama, Japan. Kami po ay malugod na bumabati sa inyong lahat at kami po ay walang pagsidla ng aming kagalakan sapagkat ito pong ginagawa nating programang ito, tayo po ay natutulungan na lalo nating maunawaan ang salita ng ating Panginoon. Tayo po muna humiling ng tulong ng ating Panginoon. Diyos ka pong makapangyarihan sa lahat. Muli po namin ibinabalik ang aming papuri sa inyo. Salamat po sapagkat patuloy mo po kaming ginagabayan. Patuloy mo pong pinapaunawa sa amin ang inyong banal na salita. Panginoon, ngayon pong araw na ito, muli po namin tatalakayin ang isa na namang topiko sa lesson quarterly ngayon. Buksan po nawang muli ang mga isipan namin, ang aming mga puso, upang ito po ay lalo naming maunawaan habang ito po ay dinidiscuss at tinatalakay ni Pastor Levi Perdon.
Humihingi rin po kami ng kapatawaran sa amin pong mga nagawang mga pagkakasala. At ang amin din pong hinihiling na pakikisama ng inyong Holy Spirit ay patuloy po nawa namin matanggap. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong talatang sa uluhin ay ating pong makikita sa 1 John 1:9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Nang si Moses ay umakyat sa bundok upang tanggapin ang 10 utos, siya ay pumasok sa kalagitnaan ng masalimuot at nagliliyab na kapaligiran na nagtagal ng 40 gabi at 40 araw. Inisip ng mga tao na marahil siya ay patay na dahil sa liyab o sa matinding gutom. Sila ay nabalisa at humingi kay Aaron na gumawa ng isang larawan na siyang magbibigkis sa kanila bilang isang bayan. Sa takot, si Aaron ay sumunod at ito ang napakalaking kasalanan na kanilang nagawa. Subalit ito ay isa ring malaking aral tungkol sa pagsisisi at pagpapatawad. At ito ang ating pag-aaralan sa sanlinggong ito. Ano nga ba ang pagsisisi at pagpapatawad? Ano nga ba ang pagsisisi at hanggang saan ang pagpapatawad? Narito po ang mga katanungan na tatalakayin po sa araw na ito. Number 1, ano ang napakahalagang mga aral sa karanasan ni Maria at Marta? Number 2, bilang bunga ng ating kalagayan, ano ang napakahalagang tandaan? Number 3, ano nga ba ang tunay na pagsisisi sa kasalanan? Number 4, ano ang marapat maging inspirasyon natin upang magsisi at maghayag ng ating kasalanan? At number 5, last question, ano ang mahalagang aral ng Ebanghelyo ni Kristo? Balikan po natin ang question number 1, ano ang napakahalagang mga aral sa karanasan ni Maria at Marta? Sige po, magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ng mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy na naman sa pag-aaral ng ating leksyon. May mahalaga bang aral na dapat nating matutunan sa karanasan ni Maria at ni Marta? Titingnan po natin sa aklat ng Lucas ang kwento sa Kapitulo 10, talatang 38 hanggang 42. Ano po ba yung nangyari? Titingnan po natin. Sa pagyahon nga nila sa kanilang laban, ay pumasok siya sa isang nayon at isang babaeng nagngangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. At siya may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Ngunit si Marta ay naligalig sa maraming paglilingkod at siya lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo sa kanya na ako'y tulungan niya. Datapot sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapot isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin. Yan. So dito po, kung inyo pong papansinin, makikita ninyo na itong si Marta ay nagnanais na i-please ang Panginoon at ang kanyang mga kasamahan. So ito yung kalagayan ng tao. Gustong-gusto natin na ma-please natin yung mga tao sa kapaligiran natin, sa mga nagiging panauhin natin, at gusto rin naman natin na ma-please natin ang Panginoong Diyos. Subalit ito ang nagdadala upang tayo ay mga lito. Ano po? Sapagkat hindi natin nakikita kung alin talaga yung nagiging higit na mahalaga. At isa pa, malimit, hinuhusgahan natin ang ating kapwa. Ang sabi ni Marta, wala ka bang pakialam, Panginoon, ang aking kapatid? Wala man lang ginagawa. Ako'y abalang-abala rito. Siya'y andyan lang, nakaupo lang, walang ginagawa. Alam po ninyo, malimit tayo ay naguhusga sa ating mga kapwa. Ano po? At dahilan dyan, sa nais nating ma-please ang tao, kasabay ng ating pagnanais na ma-please din natin ang Diyos, ang nangyayari tayo ay nakukonfuse, tayo ay nalilito, at ang nangyayari ay makikita natin sa Isaias
64:6. Tingnan po natin ang sinasabi. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi at ang lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Ayan, so ano man ang sikapin ng tao, nagiging maruming parang basahan yung kanyang katwiran. Bakit po? Dahilan nga po tayo ay confused. Sapagkat tayo, ibig nating i-please yung tao, nais rin nating i-please ang Diyos. At kapag minsan yung kagustuhan ng tao ay salungat sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Kaya mas pinili ni Maria yung makinig kung ano talaga ang sinasabi ng Panginoon sapagkat yun ang magbibigay sa atin ng katwiran kung ano ang sinasabi ng Diyos, hindi kung ano ang masasabi ng ating kapwa sa atin. Malimit po sa ating pagpapasya, apektado tayo talaga parati ng kung ano ang masasabi ng ating mga kapwa. Ano na lamang ang sasabihin ng mga tao patungkol sa akin. Kaya ang naging pinakasolusyon dyan, masusumpungan natin sa Zacarias 3:4. At siya sumagot at nagsalita sa mga diauna ng nakatayo sa harap niya, na nagsabi, hubarin ninyo ang mga maruming suot sa kanya. At sa kanya sinabi, narito aking pinaram ang inyong kasamaan at aking susuutan ka ng mainam na kasuotan. Yan. So yun po ang sinasabi, ano po, tayo ay bibihisan ng Panginoon ng bihis ng katwiran. Ano po? So napakalaga po na talagang alamin natin ano yung sinasabi, ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hindi kung ano ang masasabi ng ating kapwa sa atin. Tingnan pa po natin sa Lucas 10:42 at 43. Ano ang sinasabi? Datapot sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapot isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Alam po ninyo, ang pinakamahalagang bahagi na hindi maalis sa atin, hindi mawawala ay yung pakinggan natin ang salita ng Diyos. Hindi kung ano ang masasabi at sinasabi ng iba, kung hindi ano ang sinasabi ng Diyos. Malimit po sa ating pong paglilingkod, tayo kung minsan ay nagiging traditional. Ito yung kayong alam kong turo ng Seventh-day Adventist. Mga minamahal, huwag po tayong mapigilan ng kung ano yung itinuturo noon, kundi ano ang itinuturo talaga ng Biblia. Unawain po natin, sapagkat hindi po lahat ng katotohanan ay alam na ng mga Adventist noong unang panahon. Ang paghahayag po ng katotohanan ay progressive at maaari po tayong matuto ng marami pang mga bagay na higit na magbibigay liwanag sa salita ng Diyos kung tayo ay patuloy na mag-aaral na hinihiling natin ang patuloy na pamatnubay ng banal na Espiritu. Okay, at ngayon naman po sa ating ikalawang tanong, bilang bunga ng ating kalagayan, ano ang napakahalagang dapat tandaan? Ayan. So, tingnan po natin sa Efeso 4:30. Ano po ba yung sinasabi patungkol sa marapat na pag-iingat nating gagawin? At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. So, dito po sinasabi, huwag nating pighatiin ang banal na Espiritu. Ito po ang napakahalaga sapagkat tayo po ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu. So, huwag po natin daw siyang pipighatiin, huwag nating pababayaan, huwag nating sasalungatin. Sa papaanong paraan? Tingnan po natin sa talatang 29. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Yan. So kung tayo po ay nagsasalita, kung tayo ay humuhusga sa iba, ingatan po natin yan. Huwag tayong basta-basta naghuhusga, sa halip ay pangibabawi natin ang pag-ibig at ang katwiran ng Diyos. Kinakailangan kung tayo may sumasaway, ay sasaway natin sa pag-ibig.
pag-unawa na tayong lahat ay may mga kahinaan. Malimit po kasi tayo ay nagiging anong tawag ron, marahil ay sarcastic o mabigat manalita doon sa mga tao na ating nakikita ang kanilang mga ginagawa na sa tingin natin ay hindi tama o ang kanilang ginagawa na parang bagang sila ay pabaya. Huwag nating basta-basta huhusgahan at huwag tayong gagamit ng mga salita na hindi karapat-dapat sa bayan ng Diyos. Sa halip ay kinakailangan parating naroon ang pag-ibig. Sa pag-unawa na tayong lahat may mga kahinaan at lahat ng bagay ang ibig ko sabihin hindi natin alam ang lahat ng bagay. Maaaring sa tingin natin ay ang iniisip niya sa paggawa nito ay ganito. Subalit maaaring malayong malayo roon ang talagang kanyang layunin o ang nasa kanyang isipan sa paggawa ng isang bagay na iniisip nating ginagawa niyang hindi tama. So huwag natin palungkutin ang Banal na Espiritu kasi ang Banal na Espiritu gumagawa po yan sa lahat ng tao. At huwag nating para bagang i-down na yung isang tao dahil nakita natin na hindi siya nakagagawa nung marapat na gawin. Sa halip, tayo po'y manalangin, tulungan siya sa pamamagitan ng ating mga payo at sa pananalangin sapagkat alam natin na wala naman sa atin ang kakayanan na magbago ng puso, magbago ng isipan ng isang tao. Ang makapagbabago lamang ay ang Banal na Espiritu. Kaya kung nakita natin ang isang kapatid na medyo hindi tama ang kanyang ginagawa, una alamin natin bakit niya ginagawa. Pangalawa, turuan natin nung sinasabi sa banal na kasulatan at higit sa lahat, idalangin natin na ang Banal na Espiritu siya ang gumawang patuloy sa taong yaon. Alam po ninyo, nalulungkot ang Banal na Espiritu kapag tayo po ay humuhusga at para bagang winawala na natin ang pag-asa ang isang kapatid. Sa halip, mahalaga na italaga natin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu sapagkat siya lamang ang tanging makagagabay at makapagbabago sa isang tao patungo sa katuwiran. Okay, at ngayon naman po sa ating pangtatlong tanong, ano nga ba ang tunay na pagsisisi sa kasalanan? Ayan, titinaw po natin sa Mateo 3:6-9, ano naman ang sinasabi? At sila'y kanyang binautismuhan sa ilog ng Jordan na ipinahahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Datapwat nang makita niyang marami sa mga Pariseo at Saduceo ay nagsisipa roon sa kanyang pagbabautismo ay sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nagpaunawa upang magsitakas sa galit na darating? Kayo nga'y mga bunga ng karapat-dapat sa pagsisisi at huwag kayong mag-isip na nangagsasabi sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama sapagkat sinasabi ko sa inyo na mangyayaring makapagpalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. Yan. So, una, ang sabi riyan ay kinakailangang ipahayag natin ang ating mga kasalanan. Pangalawa, kinakailangang magkaroon ng pagbabago sapagkat ito po ang katotohanan ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay hindi lamang nagpapatawad, ito ay lumilinis sa lahat ng ating mga kahinaan. Ang sabi po sa ating talatang sauluhin ay ating ipahayag ang lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya ay tapat at banal na tayo ay patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Kung tayo ay hindi nabago, hindi nagkaroon ng bunga ng pagbabago, ibig sabihin hindi tayo totoong nagsisi. Sapagkat maliwanag po ang pangako ng Panginoon, ipahayag mo ang iyong kasalanan, ibig sabihin kilalanin mo, at tayo ay kanyang patatawarin. Subalit hindi nagtatapos ron, tayo ay lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Alam po ninyo, hindi lahat ng pagpapahayag ng kasalanan ay pagsisisi. Marahil ay sinasabi lang natin, Panginoon, patawarin mo po ako. Pero sa loob, sa ating isipan, tama yung ating ginawa. Halimbawa, nag-asawa ka nang hindi ka pananampalataya.
pagkatapos ay nabautismuhan, naging Adventista, binibigyan natin ng katuwiran yung pag-aasawa natin nang hindi ka pananampalataya. Tingnan mo, kung hindi ko yan napangasawa, hindi sana yan naging Adventist. At yun ay, bagamat pinanalangin natin sa Panginoon na tayo ay patawarin doon, ay patuloy pa rin nating ihinahayag doon sa ating ibang mga kapatid, okay lang. Okay lang mag-asawa ng hindi ka pananampalataya. Kapag minsan naman gumagamit tayo ng tinatawag na mga white lies at dahilan nagtagumpay yung ating mithiin, yung ating gustong mangyari, bagamat tayo humingi ng patawad na tayo ay hindi naging tapat sa ating mga sinabi, pero andun pa rin, ginagamit pa rin natin patuloy yung white lies kasi iniisip natin, temo kung hindi ko ginawa yon, di sana hindi natin nakuha ito o hindi natin nagawa ito. Maraming mga pagkakataon ng mga minamahal mga kapatid na sinasabi natin tayo ay nagpapahayag pero hindi po talaga natin kinikilala na kasalanan yon. Binibigyan natin ng katuwiran kasi nagtagumpay sa pamamagitan noon, nagtagumpay tayo sa ating layunin, sa ating mithiin. Mga minamahal, ang kasalanan, kasalanan. At dapat kilalanin natin. At kapag kakinilala natin at ipinahayag natin sa Diyos, siya ay tapat at banal na patatawarin tayo. Subalit hindi lang tayo patatawarin, lilinisin pa tayo sa lahat ng ating mga kalikuan. Okay po, at ngayon po sa ating pang-apat na tanong, ano ang marapat maging inspirasyon natin upang magsisi at magpahayag ng ating kasalanan? Ayan, dito po ay pag-uusapan na natin yung nabanggit sa introduction, yung karanasan ng mga Israelita nung sila ay gumawa ng larawan, nung si Moses ay nagtagal ng 40 araw, 40 gabi doon sa bundok ng Sinai. Naroon ang ulap at pagkatapos naroon din ang apoy na nakikita nilang nagliliyab sa palibot ng bundok. Inisip nila na si Moses marahil ay patay na. Kaya sila ay gumawa ng larawan na kanilang sasambahin. Datapwat ito ay napakalaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Subalit alam po ninyo, bakit sila nagsisi? Sapagkat nakita nila yung kabutihan ng Panginoon. Ipinakita si Moses ay kanyang nakita ang kabutihan ng Panginoon na sabi niya ang Diyos talaga ay maawain, mabagal sa pagkagalit at talagang siya ay tunay na mabuti. Tingnan mo po natin sa Roma 5:8, ano ang sinasabi? Romans 5. Datapwat, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na tang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. So makita po natin na ang ating Panginoong Diyos, nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay na para sa atin. So ito yung dapat na maging inspirasyon natin. Makita natin ng napakaliwanag ang dakilang katuwiran ng Diyos, ang kanyang dakilang pag-ibig. Malimi tayo ay nawawalan ng pag-asa. Maraming tao nawawalan ng pag-asa. Ako kaya ay patatawarin pa ng Diyos? Ako kaya tatanggapin pa ng Diyos? O ako'y nahihiya na kasi ang dami ko ng pagkakasala. Datapwat maliwanag po ang sinasabi ng ating Diyos ay Diyos na napakabuti. Doon sa karanasan ng mga Israelita, ilang beses na sila na nagkamali, ilang ulit na sila na gumawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos, gayon may nagpatawad ang Diyos sa kanila. Hanggang doon sa punto na sila'y gumawa na ng larawan na kanilang sasambahin, patuloy pa rin na ang Diyos ay nagpatawad sa kanila. So ito sana ang maging inspirasyon natin sa pagsisisi. Hindi yung impyerno. Dapat pagsisihan natin ang kasalanan dahil nakita natin ang karakter ng Diyos. Nakita natin ang katuwiran ng Diyos. Naunawaan natin ang kanyang kabanalan at ating nakikita at tayo'y na-inspire na ang Diyos hindi natatapos ang kanyang pag-ibig sa atin na tayo ay ibig pa rin niyang tulungan kahit gaano karami na ang ating mga nagawang pagkakasala. Ano po? Maliban na lamang kung wala na tayong nararamdaman na pagsisisi o wala na tayong nararamdaman na may mali tayong nagagawa.
yun ang punto na wala na talaga tayong pag-asa na mapatawad pa sapagkat hindi na tayo matututong magsisisi. Datapwat habang ikaw ay nakukonsensya at iyong nadarama na mali ang iyong ginagawa, nariyan pa ang Panginoon at nananawagan na ikay lumapit sa akin at ikay maligtas. Okay po, ngayon po sa ating last question number 5, ano ang mahalagang aral ng Ebanghelyo ni Kristo? Ayan. Dito po ay mahabang talata ulit ito sa Mateo 22:1 hanggang 14. Subalit napakaganda po na atin lang sigurong ripasuhin para wag naman lumampas ang ating oras sapagkat alam ko na napakahalaga na inyong magamit pa ang ilang oras para sa inyong mga reflections, para sa pagtatanong sa isa't isa upang patuloy na ripasuhin ang salita ng Panginoon. So titingnan na lang po natin. Ito ay patungkol doon sa talinhaga, sa kasalan na ihinanda ng isang hari. Makita po natin dito na ang Ebanghelyo ay Ebanghelyo na ipinapahayag sa lahat ng tao, mayaman, mahirap, lahat minamahal ng Diyos at ibig niyang anyayahan sa kasalan. Datapwat marami ang tatanggi, datapwat ang Diyos talaga desidido na tayo ay makasama sa kanyang kaharian. So, kinakailangan na ipahayag yung pabalita ng kaligtasan. May pabalita yung kasalan na sinasabi at ang handaan. At tatanda po natin, ang lahat ng pangailangan ihinanda na. Ang wika ng Panginoon, nahanda na ang lahat. At kinakailangan ng mga panauhin. So, pumayo kayo. Tawagin ninyo lahat, kahit na yung mga mahirap, yung mga dukha dyan, kahit sino na lang, tawagin ninyo ang lahat ng nagnanais. At alam po ninyo, hindi lang yung pagkain ang hinanda, pati yung damit na gagamitin ay ihinanda rin ng hari. Nagpapakita na yung fitness natin sa langit ay yung kagayakan na ihinanda ng Diyos, hindi yung ating sarili. Kaya mayroong isang nasumpungan doon na ang wika ay pumasok at sabi, paano kang nakapasok dito na hindi ka nagdamit o hindi ka nagbihis ng damit ng pangkasalan? So wala siyang maikatuwiran sapagkat maliwanag na ang lahat ihinanda, ang doon sa kasalan mayroong mga patakaran. Ang langit po mayroong patakaran at ang patakaran sa langit ay lubos na katuwiran. Subalit tayo ang ating damit, ang ating katuwiran ay hindi sapat kaya tayo ay bibihisan ng katuwiran ni Kristo. Ano po? So yun po ang Ebanghelyo. Hindi po yung ating kakayanan, hindi yung ating mga nagawa, yung ating mga accomplishment ang basihan. Ang basihan ay yung accomplishment ng Diyos sa puso at isipan natin. Tayo ba ay nabihisan ng damit ng katuwiran ni Kristo o nananatili yung ating sariling mga katuwiran na yung nakakapalugod sa mga tao at hindi natin iniisip kung alin yung nakalulugod sa Diyos. So sa kaharian po ng Diyos, ang Ebanghelyo ay dapat na maging maliwanag na ang estandarte ng kalangitan ay ang katuwiran ni Kristo. At yan ay ipagkakaloob sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu at sa karanasang ipararanas sa atin ng Panginoon. So sa bawat anggulo ng ating buhay, ating parating iisipin yung karakter ng ating Panginoon si Jesucristo. Ano nga ba kapag mayroong umuusig sa atin, papaano ni Kristo hinarap ang pag-uusig? Kapag tayo inaalimura, papaano hinarap ni Kristo ang pag-aalimura? Sapagkat yun ang marapat na maging basihan o yun ang maging estandarte natin sa ating paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Ang katuwiran ni Kristo, hindi yung ating mga sariling katuwiran. At dito po natatapos ang tinalakay na lesson review ngayon. Iiwan po namin sa inyo ang mga summary nito. Number 1, tayo ay naglilingkod sa Diyos at sa tao, subalit tandaan,
Ang pinakamahalaga at hindi na maaagaw o masasayang ay ang ating paglilingkod at relasyon sa Diyos. Number 2, lahat ng pagsaway na nasa katotohanan ay nagbubuhat sa Espiritu at marapat na tanggaping may pagpapasalamat at pagsisisi. Number 3, ang pagsisisi ay dapat malakipan lagi ng pagbabago. Ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos ay dapat maghatid sa atin sa pagsisisi. And number 5, lahat ng requirements sa kaligtasan ay pawang gawa at inihanda ng Diyos para sa atin na marapat panampalatayanan at tanggapin. So mga minamahal, sana po muli kaming nakatulong sa maikling pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po'y sama-samang manalangin. Ama po namin banal, sa oras pong ito, kami po'y muling lumalapit at nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po sapagkat iyong inihayag ang lahat ng mga bagay na aming kinakailangan upang kami makagawa ng mga bagay na nakalulugod sa iyong banal na harapan. Subalit iyo pong nakikita ang banal na malimit kaming mga tao ay nagnanais na i-please ang lahat. At sa kadahilan ng yan, nagkakaroon po kami ng mga compromise. Kaya patawarin po nawa kami at patuloy na tulungan ng Banal na Espiritu na lumago kami sa pananampalataya at paninindigan sa katwiran na naaayon sa iyong banal na kalooban, ayon sa iyong kapahayagan, hindi ayon sa nakikita naming magaling kasi nangyayari yung aming mga panukala. Ang iyo po nawang panukala ang siyang mangyari at huwag ang sa amin. Salamat po sa pagpapatawad. Patuloy mo pong pagpalain ng mga kapatid na ito. Sana po ay patuloy na pagpalain sila ng kalusugan, kalakasan at patuloy na pamatnubay ng iyong banal na Espiritu. Alang-alang pong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang po sa susunod na linggo, tayo po'y muling magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. God bless po mga kapatid.